Ay, salamat ha. Ang puti at ang taba. Mabait pa ang puso. Talagang mapalad at mabuting bata. Mahal ka ng lola. Maging apo na kita sa tuhod. Wag na po, wag na. Jing yan, anak. Ngayon, si lola ay nakahanap na ng magandang asawa para sa'yo. Ngayon, hindi ka na dapat tumanggi kay lola. Maligayang pag-aasawa. Hindi ko inakala na magpapakasal ako ng ganito. Pero, hindi na ako mapipilitan ng tiyo at tiya ko na pakasalan ang matandang lalaki sa baryo. Mahal ka ng lola. Kaya nga ako nagpakasal sa'yo. Pero, huwag kang mag-alala. Sasagutin ko ang responsibilidad sa'yo. Hindi mo ba ako kinukutya na ganito ako? Minsan, ang panlabas na anyo ay hindi naman lahat. May aayusin ako sa ibang bansa. Hawakan mo itong card. Walang password. Gamitin mo ng basta-basta. Hintayin mo akong bumalik. Makikipag-ugnayan ako sa'yo. Kailan ka babalik? Parang tama ang napangasawa ko. Dahil galing ako sa probinsya, inaapi ako sa kumpanya. Kaya mga mabibigat na trabaho lang ang kaya kong gawin. Pero okay lang. Basta magtrabaho ako ng maayos, mag-iiskat pa rin ako. Huwag kang humarang dito. Bumalik na ang presidente, galing sa ibang bansa. Parang pamilyar yung likod na to. Bakit parang pamilyar? Anong tinitignan mo, Ginoong Joe? Ikaw bang probinsyanong to, karapat-dapat bang tumingin? Isang probinsyanang walang alam, amoy pobre. Nangangahas ka pang mangarap kay Ginoong Joe. Nakakatawa talaga. Balita ko, matagal nang gusto ni Manager Liu si Ginoong Joe. Ilang taon na siyang naghihintay. Ngayong umuwi na si Ginoong Joe, papakasalan na siguro niya yon. Napakabait ng asawa ko. Sinong nangangarap sa Ginoong Joe mo? Pero, ang tagal ko na kasing hindi siya nakikita. Nakalimutan ko na ang itsura niya. Ginoong Joe, nalaman ko lang po, hindi pa nagagamit yung card ninyo para sa misis. Mukhang hindi nga pera ang dahilan niya para pakasalan ako. Magaling talaga ang mata ni Lola. Ginoong Joe, nakapagod po kayo. Kape po. Pasensya na po, Ginoong Joe. Pupunasan ko po. Nasaan ang janitor? Linisin mo to. Lola, yung mga gawain sa abroad, naayos ko na. Naalala mo pa pala ako? Pagkatapos ng kasal, iniwan mo ang asawa mo at nag-abroad ng 3 taon. Naalala mo ba si Sui Sui? Sa loob ng 3 taon, napakaalaga sa akin ni Sui Sui. Umuwi ka na agad. Kung hindi, wala akong mukhang ihaharap kay Sui Sui. Kasalanan ko. Uuwi ako mamayang gabi. Tutuparin mo yung sinabi mo. Naghihintay kami ni Sui Sui sa bahay. Sandali. Ano po ang problema, Ginoong Joe? Itapon mo ang kape sa mesa. Opo, naiintindihan ko. Kalihim, Wang. Lin Sui, simula ngayon, ikaw ang mag-aasikaso sa opisina ni Ginoong Joe. Madalas kang makikipag-ugnayan sa kanya. Kailangang mag-ingat ka sa iyong pag-uugali. May asawa na siya. Hindi niya papayagang may taong may masamang hangarin sa paligid niya. Huwag kang mag-alala. May asawa na rin ako. Ako, mahal na mahal ko ang asawa ko. Mabuti. Sige, ayos lang. Hello, Ginoong Joe, ako si Lin Sui. naalala ko. Ang asawa ko, Napakahirap siguro sa ibang bansa. Huwag kang mag-alala. Maayos na maayos ang pag-aalaga ko kay Lola. sinabi sa akin ni Lola, mabuti kang tao. Salamat. Trabaho ko lang po iyon. Sa pagitan natin, huwag na tayong maging masyadong formal sa isa't isa. May iba pa akong gagawin. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Boss Joe. Parang pamilyar siya sa akin. Nagkakamali ba ako? Qingyan. May magandang balita mula sa project team tungkol sa pakikipagtulungan sa pamilyang Shu. Pupunta mismo si matandang Shu sa kumpanya para makipag-usap ng detalyado sa inyo. Nakuha ko na.
Ang dumi-dumi ng sahig. Saan na naman nagpunta si Lin Sui? Tinatawag mo ako? Hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Saan ka naman nag-eskapo? Hindi naman talaga ako janitor. Pero pinipilit ninyo akong gawin ang trabaho ng janitor. At saka, nakita ko sa tabi ng kumpanya, may matandang hindi mabuti ang pakiramdam. Kaya ko siya inihatid sa ospital kaya ako nahuli. Huwag kang magdahilan. Tingnan mo, ang dumi-dumi ng sahig. Ang Zhou Group ay isang malaking kumpanya. Ang mga kliyente at partner namin ay mga international group, mga mayayamang hindi mo kayang isipin. Kapag pumunta sila dito para makipagnegosyo at nakita ang ganitong kalagayan, kung hindi na sila makipagtulungan, kaya mo bang bayaran ang nawala? Kasalanan ko. Ako ang nagpabagal. Maglilinis na ako ngayon. At saka, ngayong araw na ito, kailangan mong maayos ang mga dokumentong ito. Kung hindi, huwag ka nang pumasok bukas. Ang dami nito. Tumigil ka na. Ayaw mo na ba ng trabaho? Una, magwalis ka ng sahig. Hindi ko talaga maintindihan. Paano ka na-hire ng kumpanya? Napakatamad at napakatanga mo. Kasalanan ko. Ako na lang ang pagalitan mo. Bakit ka nang aatake ng personal? Sumasagot ka pa? Mali ba ang sinasabi ko? Ikaw ay isang tamad at palamunin. Aray. Hinampas mo ako? Ang lakas pala niya? Anong nangyayari? Boss Joe, tingnan ninyo siya. Umalis si Lin Sui nang walang paalam. Pinagalitan ko lang siya ng kaunti. Hinampas niya ako. Pareho ang pangalan niya sa asawa ko. Pareho rin ang lakas. Tingnan mo, ang daming basura sa sahig. Hindi naman talaga siya nagtatrabaho ng maayos. Dapat alam ko na, hindi mapagkakatiwalaan ang promdeng ito. Hindi naman talaga ako tagalinis. Kayong mga mayayabang ang dahilan. Kaya ang mga maruruming trabaho, sa akin ipinapagawa. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Ang Zhou Group ay palaging kakayahan at karanasan ang tinitignan. Sino ang nag-utos sa inyo? Nahumusga batay sa itsura? Katulad siya ng asawa ko, hindi niya ako hinuhusgahan dahil sa pinanggalingan o itsura ko. Boss Joe, papunta na si Ginoong Shu. Muntik na siyang maaksidente. Paano nangyari yon? Dalhin mo agad si Ginoong Shu sa ospital. Wag. Sabi niya, habang papunta siya rito, nailigtas siya ng isang babaeng nagngangalang Lin Sui. Mabuti naman. Samahan mo muna si Ginoong Shu sa opisina. Pupunta ako mamaya para pag-usapan ng maayos ang partnership. Hindi na kailangang pag-usapan. Ayon kay Ginoong Shu, naniniwala siyang ang Zhou Group ay may empleyadong may mabuting asal. Magiging maayos ang pakikipagtulungan. Diretso na siyang pipirma. Mabuti. Pupunta ako mamaya para pirmahan ang kontrata. Tama po, Boss Joe. Dahil tumulong ako sa isang tao, sa maliit na bagay na yon, kaya naantala ang paglilinis. Paano naging pag-antala yon? Magaling ang ginawa mo. Pasensya na, Lin Sui. Ako ang nagkamali. Mula ngayon, huwag na huwag kayong manghuhusga sa itsura. Huwag na itong maulit. Babawasin ang performance bonus mo ngayong buwan. Naiintindihan ko, Boss Joe. Ang partnership ay natuloy dahil sa'yo. Ang sahod mo ngayong buwan, dodoblahin. Salamat, Boss Joe. Oy, Sui. Nauwi ka na rin. Maghugas ka na ng kamay at kumain ka na. Lola, ang saya-saya mo ngayon. Dahil uuwi si Jingyan ngayon. Hindi mo ba siya nakita? Si Ginoong Joe, uuwi siya ngayong gabi. Sa ngayon, nasa daan na siguro siya. Ngayong gabi, maaayos na ninyong mag-asawa. Ang inyong honeymoon. Ay, ayan na nga. Bubuksan ko ang pinto. Matagal na tayong hindi nagkita. Malaki na ang pinagbago ko. Hindi kaya ako makilala ni Ginoong Joe? Ikaw pala? Nasaan si Jingyan? Ayon po sa presidente, may proyekto kaming natapos na maganda ang kita. May mga bagay pa siyang kailangang asikasuhin. Matatagalan siya ng konti. Pero bumili siya ng regalo at ipinadala ako para ihatid ito.
Ang loko-loko nitong batang ito. Hindi naman pala siya wala ng pag-asa. Alam pa rin niyang bumili ng mga bagay na gusto ng mga babae para aliwin ka. Mahalaga ang trabaho ni Jijo. Ang galing ng panlasa ko. Tama ang napili ko. Jingyan, napakaswerte mo talaga. May asawa kang napakabuti. Ayoko nang maghintay sa kanya. Tayo na. Kumain na tayo. Ay, ikaw na loko-loko. Nakauwi ka rin. Tingnan nga kita ng lola. 3 taon kang nasa ibang bansa. Napakahirap siguro noon. Ay, bakit ang payat-payat mo? Ang dami mong nainom. Kakauwi ko lang at nakumpleto ang isang malaking proyekto. Masaya ako, kaya uminom ng kaunti. Hinahanap mo ang asawa mo, di ba? Kailangan pumasok si Swiswi bukas. Kaya, pinauwi ko na muna siya para magpahinga. Pumasok sa trabaho? Marami na akong sinabi sa kanya. Bilang may bahay ng pamilya Joe, hindi na niya kailangang magtrabaho. Pero si Swisui, malakas ang loob. Gusto niyang kumita sa sarili niyang trabaho. Hindi siya materialistikong tao. May sarili siyang plano. Mabuti iyon. Huwag mong sabihin, tingnan mo kung sino ang pinili kong asawa para sa iyo. Tamang-tama ang pagpapakasal mo kay Swisui. Sige na, sa mahabang panahon, kayong mag-asawa ay hindi nagkita. Huwag mong kalimutan ang itsura niya. Sige na, pumunta ka na. Huwag mo siyang patagalin sa paghihintay. See ya. Si Jijo kaya iyon? Kalmahan mo, Linsui. Kahit na 3 taon na kayong kasal, pero ito pa lang ang unang gabing magkasama kayo. Ji, Zhao, siguradong hindi niya ako pipilitin, di ba? Nakagambala ba ako sa iyo? Hindi. Sa totoo lang, hindi mo kailangang kabahan ng ganyan. Kakasal lang natin, tapos nagkahiwalay agad tayo ng 3 taon. Sa pagitan natin, hindi pa tayo gaanong close para magkatabi sa kama. Hihintayin kung handa ka na bago ako bumalik. Pamilyar ang boses na ito. Nasaan na? Umalis na. Talaga? Ang galante niya. Gising na si Swisui. Bilisan mo, kain na tayo ng almusal. Maaga pa lang ay umalis na si Jingyan. Dapat mong tikman ang luto ni Lola. Lola, hindi na ako kakain. Malilate na ako sa trabaho. Ay, hindi pwede yan. Mahalaga ang kalusugan. Kailangan mong kumain kahit kaunti. Salamat, Lola. Pupunta na ako sa trabaho. Ah, hindi. Talagang malilate na ako. Ang bilis umalis ng batang to. Ay, ang bilis ng pag-alis. Nakalimutan pa ang bag. Hindi pwede ito. Kailangan kong dalhin ito sa kanya. Late ka na. Alam ko na. Hindi maaantala ang trabaho ngayong araw. Ano? Gusto mo pa ring pumasok? Normal lang na pumapasok ako sa opisina para magtrabaho. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Bakit? Ang tagal mo ng late, hindi ka pa masipag sa trabaho. Umuwi ka na ng maaga. Mali ako sa pagiging late. Pwede mong bawasan ang sahod ko kung gusto mo. Pero hindi mo naman ako mapipigilang pumasok, di ba? Manager Liu, narito na po kayo. Tuloy po. Anong ginagawa mo? Late din si Manager Liu. Bakit siya pwedeng pumasok? Probinsyana ka! Hindi mo ako kayang pantayan. Chief Joe, ayon sa reception, pumunta sa kumpanya ang matandang ginang. Bakit pupunta sa kumpanya ang lola ko? Sabi, dala-dala niya ang bag para sa asawa. Nagmamadali siyang umalis kaninang umaga. Nakalimutan niyang dalhin. Hindi ako nagkakamali, di ba? Asawa ko pala ay nasa kumpanya natin.
Striktong sundin ang mga patakaran at regulasyon ng kumpanya. Huwag basta-basta magpapasok ng mga kung sino-sino dito sa kumpanya. Anong tinitingin-tingin mo? Si Manager Liu at si Boss Joe ay bagay na bagay. Magkababata pa. Saan ka makakasabay ng isang probinsyanang tulad mo? Wala kang pag-asang makapantay. Kung ikaw ang makakaabala sa paglilinis ko ng opisina ni Boss Joe, hindi ka ba matatakot mapagalitan niya? Kasalanan mo ang pagiging late mo. Huwag mong isisi sa akin ang lahat. Ito ay dahil sa nangyari kahapon. Hindi ba? Ginagantihan mo ako. Oo, ginagantihan kita. Anong problema? Isang prom di kang galing probinsya at makikipag-away ka pa sa akin? Ang trabahong ito ngayong araw, huwag ka nang umasang makapasok. Sui, dinalhan kita ng bag ng lola. Hoy, bakit nakatayo ka pa rin diyan sa labas? Salamat po, Lola. May nagsabing late ako, kaya hindi ako pinapapasok. Naaalala ko na may patakaran ang kumpanya para sa mga empleyadong late. May specific na parusa, pero wala namang patakarang hindi pinapapasok ang empleyado Sinabi kong hindi papapasukin ay hindi talaga papapasukin. Ikaw na matandang to! Anong ginagawa mo dito? Nakakaabala ka! Lampas ka na sa limitasyon. Mukha kang maayos na babae. Bakit mo ginaganyan ang manugang ko? Ikaw na matandang to! Ang dumi-dumi ng suot mo! Malamang pati apo mo, hindi rin maganda ang buhay. Lindsay, mukhang ang mga hamak na tulad mo, malamang makakahanap ka lang ng kapwa mo probinsyano. Baka hindi lang kapwa probinsyano, kundi isa ring jologs na tulad mo. Ha. Ayos ang suntok mo, Sui. Noon pa, hindi ka pa ba natuto? Hinampas mo ako? Halika rito. Dati, sinabi mong gusto mo ako, di ba? Ngayon, bugbugin mo ang dalawang jologs na to para sa akin. Sasagutin kitang maging girlfriend ko. Aray, ang galing mo, Sui. Tigilan niyo yan. Ginoong Zhu, Sui, okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Lola, okay lang po ako. Yung dalawang yon, hindi ko pa kayang talunin. Lola, huli na ang dating ko. Kasalanan ko. Ikaw si Ginoong Joe? Siya pala ang asawa ko? Boss, paano naging asawa ko siya? Hindi ba't nagkita kayo kagabi? Bakit parang hindi kayo magkakilala? Kagabi, may nangyaring hindi inaasahan. Hindi ko inakala na nagtatrabaho ka sa Joe Corporation. kayo po ang dating chairman. Bakit po hindi kayo nagpaalam ng maaga? Nagkagulo tuloy. Kanina, tinawag mo pa akong matandang bruha. Sabi mo pa, probinsyano rin ang apo ko. Kung hindi pa dumating si Jingyan, hindi ka maniniwala sa sinasabi ko. Kasalanan ko po. Wala po akong mata. Si Suman Lin, dahil sa pagkaltas sa kanyang sahod, sinadya niyang pag-initan kami ni Lola. Inabi mo ang lola ko? Pinag-initan mo ang empleyado? Ang tapang mo talaga. Hindi kailangan ng Joe Corporation ng ganitong empleyado. Dalhin siya. Ha? Ginoong Joe, alam ko na po ang pagkakamali ko. Talagang alam ko na po. Salamat ngayon. Kailangan pa bang magpasalamatan sa pagitan natin? Mahal, Mukhang masaya naman ang inyong dalawang mag-asawa. Alis na muna ako. Ingat po kayo, Lola. hindi ko talaga inakala na nagtatrabaho ka sa Joe Corporation. Hindi ko rin inakala na ang boss ko ay ang asawa ko pala. Ganito ka nila inapi. Bakit hindi kita ilipat sa tabi ko? Wag na, kaya ko naman. Basta gusto mo. Baka naman, wag muna nating ipagkalat ang relasyon natin. Baka kasi makaapekto ito sa trabaho natin. Walang dapat makaalam? Tama. May meeting pa ako. Mauna na ako. Sabihin mo sa kanila na makipagkita sila sa conference room pagkalipas ng 10 minuto. Sige po, Ginoong Joe.
Jingyan, aayusin ko ang kurbata mo. Salamat sa pagkakataong ito, pero wag mo nang ulitin. Ako na ang bahala. Si Ginoong Joe at Manager Liu, hindi nakakagulat na magkasundo sila. Maganda ang samahan nila. Magkasama sila noong bata pa? Oo, bakit? Hindi mo ba alam? Si Manager Liu, gustong-gusto niya si Ginoong Joe mula pagkabata dahil kay Ginoong Joe kaya siya pumasok sa Joe Corporation. Sinabi rin ni Ginoong Joe na mayroon siyang mahal sa buhay. Mahal sa buhay? Si Liu Weiwei, kaya yon? Siyempre naman. Bukod sa kanya, sino pa ba? Joe Jingyan, may gusto ka ng iba, pero pakakasalan mo pa rin ako. Sa paningin niya, siguro pinilit siya ng lola niyang pakasalan ako. Ang pagpapakasal natin, baka mula pa sa simula ay mali na. Sir Zhao, kailan mo ba ibubunyag ang tungkol sa inyo ng asawa mo? Hindi mo na ngayon. Panatilihing sekreto ang relasyon namin. CFO, titiyakin kong walang sino man sa kumpanya ang makakaalam na ikakasal ka na. Jingyan, anong sinasabi mong pagpapakasal? Sir Zhao, ito. Jingyan, sinabi mong ikakasal ka na? Oh. Sino siya? Bakit ka magpapakasal? Wala yun sa'yo. Alam mo naman, dahil sa'yo ako pumunta sa Joe Corporation. Dapat matagal na kitang sinabihan na wala akong nararamdaman. Para sa'yo, Ang lupit mo naman. kung gusto mo pang magtrabaho sa Joe Corporation, huwag mo nang ulitin ang mga ganyang salita. Ano? May nagkakagulo sa kumpanya. Lin Sui, yang maldita kang to. Lumabas ka rito. Hui. Mukhang maayos ang buhay mo ngayon, ha? Tio, Mabuti. Akala ko ba nawawala ka na? Dito ka pala. Nagpapasarap sa malaking kumpanya. anong pakialam mo? Kung nasaan ako, Tiyo mo ako, no? Ako ang nagampon sa'yo. Ngayong maayos ka na, dapat mo akong alagaan. panaginip lang yan. Mabuti nga at hindi kita isinumbong sa pang-aabuso. Ay. Umalis ka na. Trader ka. Maghintay ka lang. Ikaw, miss. Sino ka? Ako si Liu, manager ako ng kumpanyang ito. Sabi mo, pamangkin mo si Lin Sui? Ngayon, nakakapit na siya. Kay Ginoong Joe dito. Walang utang na loob. Pag may pera na, kalimutan na ang pamilya. Mali talaga si Lin Sui dyan. Ngayon, dahil sa kanyang mukha, ginagamit niya para akitin si Ginoong Joe. Kung, matutulungan mo akong turuan siya ng leksyon? Ang card na ito ay mapapasayo na. Huwag kang mag-alala. Kung hindi siya sumunod, ako mismo ang magtuturo sa kanya. Oy, narinig mo ba? Nagpagawa pa raw si Ginoong Joe ng pulseras na puno ng brilyante. Sabi nila, napakamahal daw. Narinig ko nga. At ang brand ng pulseras na yon, para lang daw sa magiging asawa. Sa tingin mo, para kanino yon? Siyempre naman. Para kay Manager Liu yon. Magkasintahan na sila noong bata pa. Siguradong may nararamdaman na sila noon pa. Ang ganda naman. Alam kong may pakialam ka pa sa akin. Anong kailangan mo? Anong ginagawa mo? Bakit mo ko iniiwasan? Hindi kita iniiwasan. Gusto mo ba? Sing-sing. Bilhan nila. Hindi ko pwedeng tanggapin to. Masyadong mabulas to para suotin sa trabaho. Itago mo lang sa manggas mo. Hindi naman mapapansin ng marami. Sabihin mo lang sa akin, gusto mo ba o hindi? Jingyan, anong ginagawa ninyo?
Jing yan. Anong ginagawa ninyo? Huwag kang magkamali, Manager Liu. Naipit ko lang nang hindi sinasadya ang kamay ko. Pabait si Ginoong Zhou. Tinitingnan ito para sa akin. Mauna na ako sa trabaho. Lin Sui, binibigyan kita ng mukha, no? Bakit ka nandito na naman? Anong problema? Noong maaga namatay ang mga magulang mo, bobo at pangit, kung hindi kita tinanggap sa bahay, paano ka makakalaki ng maayos hanggang ngayon? May pera ka na ngayon, no? Plano mong iwan ako sa probinsya. Hindi mo na ako aalagaan, no? Bakit hindi mo sabihin kung paano mo ako itinrato? Paano kita itinrato? Noon, ikaw ang hindi mapakali, nambola ka kay Matandang Li. Ako pa ang nagpatahimik ng usapan. Ako pa ang nag-ayos ng kasal ninyo. Ang sarili kong mukha ay napahiya. Anong nangyayari? Nagsisinungaling ka. Paano ako nagsisinungaling? Si Matandang Li ngayon, hinahanap ka na sa bahay. Hindi ito peke, no? Nagtatrabaho ka sa lungsod, nangangati ka lang sa puso, gusto mong makakuha ng malaking boss. Ganito pala si Lin Sui, talagang hindi mo malalaman ang puso sa mukha. Tama na. Noong pumunta si Matandang Lee sa bahay, dahil sa pera ng bigay kaya, ipinagbili ninyo ako sa kanya. Ikaw, sa nakatatanda, nagpaparatang ka ng masama, no? Ikaw at si Matandang Li, magkasundo kayo. Anong kinalaman ko? Huwag kang magparatang ng walang basehan. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan, no? Sa ganyang kalidad mo, pumunta ka sa malaking lungsod. Hindi ba't gusto mo lang makakuha ng malaking boss? Umangat ng bigla? Nagsisinungaling ka. Kasal na ako. Anong ikaw? Kasal ka na? Bakit hindi mo kami sinabihan? Naloko ka ba ng lalaking hindi kilala? May nagkagusto sa iyo? Ang lalaking yon siguradong tanga. Halika, sumama ka sa akin pabalik. Huwag ka nang magpahiya rito. Bakit pamilyar ang pulseras na ito? Lin Sui, ang pulseras na ito, sa iyo ba? Oo, ibinigay sa akin ng asawa ko. Hindi tama ito. Ang pulseras na ito ay kay Ginoong Zhou. Ipinagawa para ibigay sa iba. Ang malaking boss ng kumpanya ninyo, si Ginoong Zhou. Ikaw, hindi ka nagkakamali? Siyempre hindi ako nagkakamali. Itong pulsera na ito ay para sa aming Ginoong Zhou. Ipinakomisyon pa sa isang world-class na master. Ang halaga ay 1 bilyon. Ha, isang bili. Walang makakahanap ng pangalawang katulad nito sa buong bansa. Sigurado ko, ito talaga yun. Lin Sui, naalala ko, ang napangasawa mo ay isa ring taga-probinsya. Ipaliwanag mo nga, paano mabibili ng asawa mong magsasaka ang isang pulserang nagkakahalaga ng 1 bilyon? Baka naman ninakaw? Ayos, noong nasa probinsya ka pa, ikaw mismo ang pumunta sa bahay ni Matandang Li. Inakit mo si Matandang Li, sabi nga nila, malandi ka. Paano ka mapapansin ng isang dakilang tao tulad ni Ginoong Zhou? Ang pulsera mong ito, talagang ninakaw mo yan. Dati ko pang naririnig na ang mga galing probinsya ay madudumi ang kamay. Akala ko hindi totoo, pero ganito pala. Hindi ko ninakaw yan. Maniniwala kayo o hindi, bahala kayo. Gusto mong tumakas? Walang pag-asa. Aray, bitawan mo ako. Hoy, kahit na may problema si Lin Sui, dapat kay Ginoong Zhou muna ito pag-usapan. Kamag-anak mo ba siya? Tinuturuan ko ang aking pamangkin. Anong pakialam mo? Abala si Ginoong Zhou sa maraming bagay. Ngayon, ako na ang kumakatawan kay Ginoong Zhou para turuan siya ng mabuti. Ikaw, malakas ka pala ha? Hindi kita kayang pasubaliin, pero itong pulsera, kaya ko. Umalis ka. Ikaw. Ang pulserang ito, dahil sa iyo nasira. Hoy, halika kayo tingnan ninyo. Sinira niya ang pulsera. Ngayon din, dadalhin kita sa malaking boss. Halika na, halika. Ano ba ang ginagawa ninyo rito? Ah, ikaw si Ginoong Zhou, di ba? Ikaw ang direktang boss ng pamangkin ko. Ang aming si Lin Sui ay hindi marunong. Ninakaw niya ang pulsera mo at sinira pa. Ngayon, dinala ko siya rito. Ano ba ang ebidensya ninyo? Ang pulserang ito ay regalo ko sa kanya. Ano? Boss Joe, tunay bang ikinasal na kayo? Tama. May asawa. Na ako. Kung nasa kamay ni Lin Sui ang pulseras na ito, di siya ang asawa ng presidente. Bagamat ito ay regalo sa akin ni Boss Joe, pero dahil lang sa tinulungan ko dati ang lola niya. Ito ay pasasalamat lang ni Boss Joe sa akin. Bakit mo noon sinabing regalo ito ng asawa mo? Alam naman ninyo, yung mga babaeng may gusto sa akin
ay tinatawag akong asawa. Sa likod ko, gusto akong pakasalan. Halatang may gusto sa akin si Linsui. Linsui, alam ko namang may gusto ka sa akin at gustong gusto mo akong pakasalan. Pero dahil may asawa na ako, kailangan mo baguhin ang tawag mo sa akin. Naiintindihan ko, Boss Joe. Sa susunod, mag-iingat ako. Hindi pala totoo. Pero, ang pulseras na ito, nasira ng tito ko. Tumigil ka. Kahit na tito ka ni Linsui, sino ang nagpahintulot sa iyong ganyanin siya? Boss Joe, bulag ako. Pasensya na, nagkamali ako. Mali ako, patawarin mo ako. Ngayon, dalawa ang pagpipilian mo. Una, bayaran mo ang halaga nito. Ang pangalawa ay, ipapakulong kita para makakain ka ng pagkain sa bilangguan. Wag, Boss Joe, wag! Wala akong ganoong kalaking pera. At isa pa, taga-probinsya lang ako. Ako ang bumubuhay sa pamilya. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi pwedeng makulong. Hindi pwedeng makulong. Maawa po kayo. Maawa po kayo. Nung pinipilit mo si Linsui, bakit hindi mo naisip kung ano ang gagawin niya? Mahal, ibibigay ko siya sa iyo para pagpasiyahan. Ano? Hindi ba't sinabi mong, Huwag ipaalam ang relasyon natin? bakit mo pinaalam? Hinarap-harapan na nila akong inapi. Kung hindi ko pinaalam, lalaki pa ba ako? Malinaw namang may nararamdaman ka para kay Liu Weiwei, pero palagi mo pa rin akong nililigawan. Talagang gago ka. Sui, may asawa ka na palang mayaman. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabihin sa iyo, para lang masipsip mo ang dugo ko? Magkakapamilya tayo. Magkakapamilya? Inampunin niyo ako para lang samana ng mga magulang ko. Araw-araw akong inaaway sa bahay. Tira-tira lang ang kinakain ko. Kung hindi dahil sa lakas ko, at nakakapag-ipon ako ng kaunti, matagal na sana akong namatay dahil sa inyo. Ganito ang ginawa ninyo kay Linsui? Mahal, kahit anong gawin mo sa kanila, susuportahan kita. Boss Joe, mali ako. Mali talaga ako. Huwag kang muling magpakita sa harap ko. Ang mana ng mga magulang ko. Isuka mo! Narinig mo ba? Magbayad ka na agad. At umalis ka sa baryo. Huwag mo akong muling makita. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Salamat, Boss Joe. Salamat, Boss Joe. Tungkol sa bayad pinsala kanina, hindi pa, tapos yon. Isa pa, kami ni Sui ay sekretong ikinasal. Kung mangangahas kang magkalat nito, hindi ako mag-aatubili na iparamdam sa iyo ang mga kahihinatnan ngayon din. Naiintindihan. 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 Ang nangyari ngayong araw, marami kang tiniis na hirap, di ba? Sa totoo lang, kung ibunyag mo lang ang relasyon natin, hindi sila maglalakas loob na gawan ka ng anuman. Hindi pwedeng ganoon. Paano kung pagkatapos maibunyag, hindi na umabot para makipaghiwalay? Dahil sa mainit na ulo ni Liu Weiwei, siguradong mapapahamak ako. Sa tingin ko, mas mabuting itago ang relasyon. Kahit papaano, maiiwasan ang maraming gulo. Kung wala namang ibang bagay, mauna na akong magtrabaho. Boss Joe, naaalala niyo ba noong 3 taon na ang nakalilipas, nagkaroon kayo ng aksidente sa sasakyan? May isang babaeng dumaan ng umagaw sa inyo? Tama, siya ang nagligtas sa buhay ko. Nahanap mo na siya? Si Linsui nga talaga. Malapit na akong makarating sa ospital. Magtiis ka. Noong una, para matugunan ang pagpupursige ni Lola na mag-asawa ako, at ang mga babaeng mapilit, ipinahayag ko sa publiko na ang babaeng umagaw sa akin ang siyang sinisinta ko. Siya lang ang aking pakakasalan sa buong buhay ko. Sino ang mag-aakala na siya nga talaga ang aking asawa? Ito'y talagang tadhana. Kayo at ang ginang ay talagang itinakda para sa isa't isa. Tama na, huwag kang magsipsip. Maghanda ka uli para sa kanya ng isang regalo. Bibigyan ko si Linsui ng isang sorpresa. Hindi ko inakala na napakahina ng tiyuhin ni Linsui. Baka ako'y isumbong niya. Manager Liu, pakiramdaman ninyo ang inyong galit. Asawa na ninyo si Boss Joe. Ang probinsyanong yon ay hindi maglalakas loob na magsalita. Alam mo rin na ikinasal na si Jingyan? Bagamat ako'y umalis na sa kumpanya, pero ang pag-amin ni Boss Joe na may asawa na siya ay kumalat na sa buong kumpanya dahil asawa na ninyo ang presidente.
Dapat malaman ito ng lahat. Mukhang hindi rin alam ng lahat kung sino nga ba talaga ang asawa ni Jingyan. Hey, sa huli, ako pa rin naman ay ang general manager ng Joe Group. Kung ibubunyag ang pagkakakilanlan, baka magdulot ito ng ilang hindi kinakailangang gulo. Ayaw ko rin na mawalan ng gana sa trabaho ang mga empleyado. Huwag na lang itong ibunyag. Naiintindihan. Kung gayon, sa pribado, tatawagin pa rin kitang Ginang Presidente. Mabuti naman at naiintindihan mo. Pero, kamakailan, ay tila malayo talaga si Jingyan sa akin. Tiyak dahil kay Lin Sui na yang probinsya ng yon. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapalapit sa kanya. Boss Joe ay abalang-abala sa isang proyekto kamakailan. Kung papayagan ninyo ang pamilya Liu, natulungan siya ng kaunti sa likuran, marahil. Tama. Kailangan kong mag-isip talaga ng paraan. Bakit mo biglaan kang nagbigay ng regalo sa akin? Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Bakit mo ako bibigyan ng singsing? Sabi ko na. Ibibigay ko sa iyo ang singsing sa kasal natin. Sinasabi nila na tomboy ako, Promdi. Hindi ba naisip mo na hindi tayo bagay? Paano naman naging? Napakaganda mo pa nga sa paningin ko. At saka, ang pagkatao ay mas mahalaga kaysa sa hitsura. Isusuot ko ito sa iyo. Salamat, Joe Jingyan. Pero ako, asawa kita. Ang pagbibigay sa iyo ng singsing ay natural lang. Boss Joe, Anong nangyari? matagal mo na itong pinlano. Ang proyektong malapit nang makuha ay may progreso na. Sumang-ayon ang katuwang na pagkatanggap ng sample ay mag-uusap na. Siya. Hahanda na ako agad. Ang supplier na nakausap natin dati ay napakamahal. Palitan natin ito. Ito ang personal kong pinili. Mabilis maglabas at 20% mas mura ang presyo. Pirmahan agad ang letter of intent. Hoy, Manager Liu. Ang mga dokumento ng supplier na ito, parang hindi kumpleto. At saka itong presyo ay medyo hindi karaniwan ang mababang presyo. Ano ba ang alam mo? Ito ay personal na irekomenda ng aming pamilyang Liu. Hindi magkakaproblema. talagang napakamura ng presyong ito. Manager Liu, baka gusto mong pag-isipan muli ito. Ito. Espesyal na sinabi ni Papa na walang problema. Kaya siguradong walang mangyayari. Ikaw, isang dukhang galing sa probinsya. Ano ba ang alam mo? Bilisan mo at gawin mo na. Kung may mangyaring problema, lahat ng kahihinatnan. Ako ang sasagot. Ay, sige na. Baka ma-offend pa si Manager Liu. Boss Joe, tumawag si Boss Lee ng Hongyuan Construction. Napakamatigas ang tono. Ano raw ang sinabi niya? Pinagdudahan nila tayo kung bakit nang hindi sila naabisuhan ay pinalitan natin ang supplier. At saka, may problema ang lahat ng sample. Ano? Ano? Ang mga sample ay palaging direktang responsibilidad ng aming project department. Sino ang nag-aproba ng pagpapalit ng supplier? Siya po, si Manager Liu po. Sabi niya, may mas magandang channel daw. Si Manager Liu pala. Yung pinalit na supplier, may problema. Aatras na ang partner sa pondo. Malas na ito. Kung mawawala ang proyekto, mawawala ng kumpanya ng ilang bilyon. Ganito kalaki ang babayaran? Oo nga, napaka-importante ng proyektong ito. Natatakot na ako. Kung may mangyaring problema, malaki ang malulugi ng kumpanya. Magkakaroon ng malawakang tanggalan. Malamang nag-aalala na siya ngayon. Ngayong may problema ang proyekto, kailangan ng meeting para pag-usapan ang susunod na solusyon. Jingyan, hinanap mo ako? Yung pinalitan mong supplier, malapit ang koneksyon sa pamilya Liu. Ano ba talaga ang intensyon mo? Ang pamilya Liu ba ay matagal nang nagpaplano sa likod? Hindi ganoon. Jingyan, hindi ko ito ginawa para sa sarili ko. Ginawa ko ito para sa iyo. Gusto kong patunayan na ako ang pinakaangkop na tumayo sa tabi mo. Hindi ikaw ang magsasabi kung ako ba ay angkop. Dati, itinuring lang kita bilang kapatid mula sa pamilyang kaibigan. Ngayon, ikaw ay project manager ng Zhou Corporation. Bukod doon, wala nang iba. Ang bagay na ito, may kinalaman ba kay Lin Sui? Liu Weiwei.
Hindi mo na kailangang isipin ang mga iyon ngayon. Ang kailangan mong isipin ay kung paano magbibigay ng solusyon. At pananagutan ang pagkakamaling ito. Tungkol sa proyektong ito, May ideya ako. Ano bang alam mo diyan? Huwag ka nang magpahiya sa harap ni Boss Joe. Ay, tama siya. Kahit na gusto mo si Boss Joe, hindi mo naman kailangang magmadali para lang maging katawa-tawa. Aw, sabihin mo, ito yung binuo kong alternatibong plano. Baka hindi pa ito ganap na maayos. naiintindihan mo ang mga ito. Kahit na 3 taon na akong nagtatrabaho ng mga simpleng gawain dito sa kumpanya, hindi ko naman kinainisan ang aking profesional na kakayahan. Ang galing-galing mo talaga. Ang plano mong ito, malaking tulong talaga ito sa Joe Group. Mabuti naman kung nakatulong ako. Linsui, hindi ko inaasahan na talagang alam mo ang lahat ng ito. Ang galing mo pala talaga. Sobra naman ang papuri ninyo. Ay, huwag kang magpakumbaba. Magaling ang ginawa mo. Ay, nasaan na si Manager Liu? Maaga siyang umalis. Siguro dahil kinakabahan siya. Natatakot siyang panagutan ni Boss Joe ang responsibilidad niya, kaya hindi na siya nagtagal. Matagal na si Manager Liu sa posisyong ito, pero wala naman siyang naipakitang magandang resulta. Ngayon pa, muntik na niyang malagay sa alanganin ng kumpanya. Ay, Hindi talaga siya bagay sa posisyong iyan. Para sa akin, mas magaling pa si Linsui kaysa sa kanya. nandito si Boss Joe. Konting ingat sa pagsasalita. Magkaibigan ang mga pamilya ni na Joe at Liu. Magkaibigan din si Lola at ang matandang babae ng pamilya Liu. Bigyan na lang natin ng konting respeto si Liu Weiwei. Si Liu Weiwei ngayon, walang paalam na gumamit ng selyo ng kumpanya. Nilabag ang mga patakaran ng kumpanya at nagdulot ng malaking pagkakamali. Hindi ito palalampasin ng kumpanya. Simula ngayon, ibaba ang posisyon, bawasan ang sahod. Malaking pagkakamali ang nagawa ni Liu Weiwei, pero hindi pa rin siya tinanggal ni Zhou Jingyan. Sabi niya walang nararamdaman. Nagpapanggap lang siya sa harap ng lahat. Pakisabihan mo ang Human Resources na maghanap ng bagong kandidato para sa project manager. Boss Joe, salamat talaga sa mabilis na pagtugon ni Linsui. Sa tingin ko, kaya niyang gampanan ang posisyon ng manager. Tama. Mahusay si Linsui sa koordinasyon. Mabilis ang kanyang pagtugon at angkop siya sa lahat ng aspeto. Lahat kami ay sumasang-ayon. Sumusuporta rin ako. Siya na ang pagtibayin. Baka hindi ko kaya. Hindi ako pamilyar sa proyekto. Baka hindi ko magawa ng maayos. Kung hindi mo alam, matututunan mo. Nakita naman ng lahat ang iyong kakayahan. Kapag nakapag-adjust ka na ng ilang panahon, magagawa mo ito ng mas mahusay. Pero 60,000 piso ang buwan ng sahod. ano? 60,000? Kung ayaw mo, wag na lang. Secretary Wang, ikaw na lang kaya. Kaya ko po, Boss Joe. Gagawin ko ng maayos, hindi ko kayo bibiguin. Congratulations. Congratulations! Nahihirapan na kayong lahat ngayon. Wala nang problema ang proyekto. Ihahain ko ang lahat mamayang gabi bilang pagdiriwang ng tagumpay. Sige, salamat Boss Joe. Sway-sway. Narinig kong ikaw at si Jingyan ay sasama sa salo-salo mamayang gabi. Isuot mo ang hikaw na ito. Lola, napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Napakabait naman ng batang ito. Narinig ko na ang lahat. Nakatulong ka sa kumpanya ngayon sa paglutas ng isang malaking problema. At saka, ikaw ngayon ang asawa ng apo ng pamilya Joe. Dapat may suot kang alahas. Ito rin ay pagpapahalaga ko sa iyo. Tanggapin mo. Salamat, Lola. Tagay, isa pa. Zhou Jingyan. Ang ganda pala ng katawan mo. Mahal, kanina, nang nilulutas mo ang problema, ang pogi mo talaga. Totoo ba? Gaano ka pogi? Bakit ang dami kong nainom kagabi?
Zhou Jingyan. Paano nangyari? May gusto naman talaga si Zhou Jingyan. Paano ko nagawa na nagkakagulo-gulo at makipag-ugnayan sa kanya? Ang estilo ng hikaw na ito. Parang hindi kay Lin Sui. Ano yon? Presidente Joe, iyong nauna ninyong pinagplanuhan na mag-overseas business trip ng isang buwan. Sasama ba ang misis? Huwag mo na siyang isama. Kakapromote lang niya. Kailangan pa niyang masanay. Diretso na tayo sa abroad. Manager Lin, isang buwan na sa pwestong ito. Kumusta? Nasasanay na ba? Kung sakaling hindi gaanong akma o hindi kayo kontento, iniutos sa akin ni Presidente Joe na palitan ito anumang oras para sa inyo. Hindi na kailangan. Maganda naman dito. Naayos na rin ang mga kailangan. Ikaw na, asikasuhin mo ang trabaho mo. Sige. Kung may anumang kailangan kayo, sabihan lang ako anumang oras. Bakit ako nasusuka? Isang buwan na ang nakalipas mula nung gabing iyon. Baka naman, totoo nga. Kung tutuusin ang mga araw, matapos lang ako malasing nung gabing iyon. Magkakaanak na ako. Kung malaman ito ni Zhou Jingyan, nabuntis ako sa kanyang anak, papayagan kaya niyang isilang ito? Manager Lin, bumalik na si Presidente Joe. Pinatawag kayo? Ang bilis naman ng pagbalik niya. Boss, Joe, hinahanap mo ako? May kailangan ka ba? Hindi ba ako pwedeng hanapin kung wala namang importante? Sanay ka na ba sa trabaho mo ngayon? Medyo sanay na ako. Ayon kay Sekretarya Wang, lahat ito ay naasikaso mo sa isang umaga. Oh. Ang galing mo talaga. Huwag kang tumayo diyan, umupo ka na at mag-usap tayo. Zhou Jingyan, Ano? may itatanong ako sa'yo. Maaari mo bang sagutin ng tapat? Sabihin mo? Kung may anak ka, pero hindi kasama ang taong pinakamahal mo, gusto mo ba siya? Siyempre hindi. Ang anak ko, dapat kasama ang taong pinakamahal ko, magkasamang ipinanganak. Kung may ibang babae, buntis ng anak mo? Walang ganyang kung. Kahit na may ganyang aksidente. Ang batang iyon, hindi dapat dumating sa mundong ito. Hindi ba't alam ko na? Hiwalayan niya ako. Pakakasalan niya si Liu Weiwei? Paano ko aasahan siya? Panatilihin ang anak ko. Bakit bigla mong tinanong to? Wala. Yun kakabalik mo lang. Magtrabaho ka muna. May konting bagay. Noong araw ng piging para sa tagumpay, lasing ako. Maraming bagay ang hindi ko maalala ng maayos noong gabing iyon. Hindi ka naman nasaktan, di ba? Hindi niya naaalala. Nitong mga nakaraang araw, palagi kang lumalayo sa akin. May nangyari ba noong gabing iyon? Yung nangyari noong gabi ng victory party. Talagang wala ka bang naaalala? Mukhang wala talaga siyang alam. Ako yung nasa kwarto mo noong gabing iyon. Sa iyo ba itong hikaw na ito? Hindi akin. Basta hindi ako magsasalita, magiging ligtas ang bata. Noong gabing iyon, yung nasa kwarto ko. Hindi ba ikaw? Pagkatapos kong uminom noong gabi, umuwi na ako.
May iba pa bang pumasok sa kwarto mo? May nangyari ba? Itong hikaw na ito, saan mo nakuha? Nakita ko lang sa daan. Akala ko sa iyo. Huwag na lang natin pag-usapan. Sige, magtrabaho ka na. Magkita na lang tayo sa bahay mamayang gabi. Talagang wala siyang naaalala. Nawawala nga ang isa. Baby, iiwan ka talaga ni Mama. Kapag natapos na ang annulment namin, ilalayo kita. Tayong dalawa, mabubuhay ng maayos. Tinawag ninyo ako, Boss Joe? Noong araw ng victory party, may pumasok sa kwarto ko. Hanapin mo kung sino iyon. Sino? Sino ba siya? Kung alam ko, hindi na kita papahanapin. Ibig mong sabihin, noong gabing iyon, may ibang pumasok sa kwarto mo? Lasing na ako noong gabing iyon. Parang may nagplano. Isang buwan na ang nakalipas. Kailangan nating mahanap ang babaeng ito. Paano kung may masamang balak siya? Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Iimbestigahan ko kaagad. Talagang hahanapin natin siya. Sandali. Ang bagay na ito, huwag mong ipaalam kay Lin Sui. Matatago ba ang ganitong bagay? Sa bandang huli, malalaman din niya. Mas makakaapekto pa yan sa relasyon ninyo. Hanapin muna natin yung taong yon. Linisin natin. Para maiwasan ang gulo, ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Manalin? Alam mo ba kung sino ang pakakasalan ni Boss Joe? Hindi ko alam. Pero napansin ko, ikaw ang pinakamadalas na babae sa tabi ni Boss Joe. At narinig ko rin na sinabi mo, nakapangalan ng asawa mo si Boss Joe. Hoy, pwedeng sabihin mo muna sa akin ng palihim? Huwag kang mag-alala. Hindi ko yan ikakalat. Mga sabi-sabi lang yon. Gusto ko lang ngayong mag-focus sa trabaho. Ayokong magkaroon ng problema. Sige na, mauna na ako. Ang ibang tao, talagang hindi nagbabago ang ugali. Kunwari ay napakabanal sa harap, pero sa likod, nangaagaw ng may asawa. Ako ba ang sinasabi mo? Aba, may self-awareness ka pa pala. Anong gusto mong gawin? Bago ka matutong magsalita, huwag kang magmadaling mangagat. Kahit anong mangyari sa akin, mas mabuti pa rin ako kaysa sa mga babaeng walang hiya. Alam na alam mong may mahal si Jingyan. Nangangarap ka pang makapasok sa kanyang kama. Ikaw, hindi mo ba alam ang sarili mong kakayahan? Kakasita lang sa'yo ni Boss Joe. Ngayon, nasa kanya na naman ang iniisip mo. Ang galing mo talaga. Lin Sui, kahit naging manager ka na, ano naman? Si Jingyan, sa bandang huli, iiwan ka rin niya. Huwag kang mag-alala. Payo ko sa'yo. Ang mga taong mahilig makialam, maikli ang buhay. Akala mo ba walang nakakaalam sa mga kahayupan mong yan para mangakit ng lalaki? Naniniwala ka ba? Na kaya kong ipaalam sa buong kumpanya ang tunay mong mukha? Bago mangyari yon, ang tunay mong mukha ang hindi na maitatago. Jingyan, wala akong kinalaman dito. Si Lin Sui ang... Nagkalat ng chismis. At naninirang puri at nananakot sa katrabaho. Magsumite ka ng resignation letter. Jingyan, Ayos ka lang ba? Okay lang. Mauna na akong magtrabaho. Sandali. Pumunta ka sa opisina ko. Mag-ulat ka tungkol sa trabaho nitong quarter. Si. Jingyan, si Lin Sui ang may kasalanan. Bitawan mo. Patawarin na kita ngayon.
Magtrabaho ka muna. Jingyan, alam ko na, ikaw pa rin ang pinakamabait sa akin. Nakita mo ng mabuti? Nakita ko ng mabuti. Magkapareho talaga ito sa binigay mo sa akin. Imbestigahan mo agad si Liu Weiwei. Opo. Nalaman na kung sino ang tao nung gabing iyon. Magkapareho ang hikaw. Siguro siya nga. Maliban sa taong mahal ko, hindi ko hahayaan na magbuntis ang ibang babae ng anak ko. Nakahanda na ba ang ospital? Nakahanda na ang lahat. Kapag napatunayang buntis, papalisin agad ang bata. Sino yan sa labas? Walang tao sa labas. Ito ang file ni Lin Sui. Narinig niya. Ano ang gagawin natin ngayon? Huwag kang magpanik. Unahin natin ang mahalagang bagay. Pagkatapos, kakausapin ko siya para magpaliwanag. Anong masamang ginawa mo? Nagpanik ka ng ganito. Talagang hindi ko magawa na katulad mo, na magkunwari sa harap ng iba, at wala kang hiya. Wala akong sasabihin sa'yo. Ang hikaw mo? Hindi mo pa to nakikita, di ba? Ang hikaw kong ito ay ipinasadyang gawa. Sa buong CTA, isa lang ang pares na ito. Binigay sa akin ng lola ko ang hikaw ko. Hindi siya nagdadamot sa akin. Peke yan sigurado. Huwag mong isipin na dahil naging manager ka na, tataas na ang tingin sa'yo ni Jingyan. At makakapagtumalon ka na, mula sa kangkungan, papunta sa pugad ng mayamang ibon. Hindi ba dapat nag-aayos ka na ng gamit mo para umalis na? Pasensya na ha, nabigo ka na naman. Si Jingyan, hindi niya ako tinanggal, kanina lang. Sinadyang pinapunta pa ako sa opisina niya. Tinawag ka ni President Joe sa opisina niya? Oo, pero sayang. Wala kang kinalaman. Magkapareho ang hikaw. Siguro siya nga. Nakahanda na ang lahat. Kapag napatunayang buntis, papalisin agad ang bata. Baka si Jingyan. Dahil sa hikaw ni Liu Weiwei, akala niya si Liu Weiwei ang babae nung gabing iyon. Jingyan, hinanap mo ako? Ikaw ba ang nag-iwan ng hikaw na ito? Isang buwan na ang nakalipas. Ikaw ba yung tao? Na yon? Talagang tatanggalin sana ako ni Jingyan, pero nagbago ang isip niya at naging mabait pa siya sa akin. Dahil kaya lahat ito sa hikaw na ito. Pwede kang lumapit para mas malinaw. Mukhang hindi talaga alam ni Jingyan kung sino ang babae nung gabing yon. Suot ko ang kaparehong hikaw, kaya nagkamali siya. Oo, akin talaga ang hikaw na ito. Ako rin ang pumasok sa kwarto mo. Nung gabing yon, Ikaw nga ba talaga? ako nga. Ang lakas ng loob mo. Karapat-dapat ka bang humawak sa kama ko? Ipagbabaon ang utos. I-blacklist ng tuluyan ang pamilya Liu. Opo. Ay, hindi. Ay, Jingyan, hindi ako yung babaeng yon. Tumigil ka. Hindi ako yung babae nung gabing yon. Pares ang hikaw ko. Tingnan mo, hindi akin yung isang hikaw na yon. Puro ka sinungalingan. Naglakas loob ka pang magsinungaling sa akin? Umalis ka na. Jingyan, alam kong nagkamali ako. Hindi na ako uulit. Nalinaw na ang lahat ngayon. Ang hikaw na ito ay nahulog mo sa akin. Ganito ba talaga? Bakit mo itinago noon? Lasing na lasing ako nung gabing yon, kaya wala akong gaanong naaalala pagkatapos. Nang tinanong kita gamit ito, bakit hindi mo inamin? Ang hikaw na ito na regalo sa akin ni Lola, bihira ko lang isuot. Nakita kong may suot na kapareho sa opisina, kaya akala ko pareho lang ng estilo. Totoo ba ang sinasabi mo? Joe Jingyan, mag-asawa tayo. Hindi ba normal lang na may mangyari sa atin? Ganito ka katigas ang pagtatanong mo sa akin. Ganito ka ba kasama ang loob na ako yung babae nung gabing yon? Nagpapasalamat ako na ikaw yun nung gabing yon. Lin Sui,
Mag-asawa na tayo? Pero lagi mo akong iniiwasan. Sobrang nasasaktan ako. Jo Jingyan, kung wala kang nararamdaman para kay Liu Weiwei at hindi mo naisip na itapon ng batang ito, napakaganda sana. Soy. Sige na. Kung may sasabihin ka, mamayang gabi na lang pag-uwi. Sige, usap tayo mamayang gabi pag-uwi. Ah, Hoy! Anong ginagawa mo? Boss Joe, dinala ko ang mga dokumento para sa'yo. Boss Joe, papasok lang ako para magpalit ng tubig. Ano ang narinig ninyo? Sa totoo lang, hindi pa namin gaanong naririnig. Hindi. Boss Joe, kakadating lang talaga namin. Wala talaga kaming narinig. Napalitan ko na ang tubig sa timba. Huwag ka nang mag-abala. Manager Lin, nakita ko kanina si Boss Joe na hinila ka papasok. Nag-aaway ba kayo? O may problema? Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Wala yon. Huwag kang mag-isip ng ganyan. See ya. Manager Lin, kung wala nang ibang bagay, aalis na muna kami. Palagi kong naiisip na si Jijo at si Manager Lin ay hindi pangkaraniwan ang relasyon. Bakit mo nasabi yan? Isipin mo? Lagi nilang sinasabi na si Liu Weiwei ang gusto ni Jijo. Pero noong nandito si Liu Weiwei, hindi naman siya gaanong ka-close ni Jijo, tulad kay Manager Lin. Yung asawa na hindi pa nakikilala. Baka si Lin Sui nga? Kung si Lin Sui nga yun? Bakit hindi nila ipinapakilala? Ay, sa tingin ko, nag-overthink ka lang. Ay, tama na. Magtrabaho na tayo. Baka, si Lin Sui yung babaeng pinakasalan ni Jingyan? Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapaalis siya sa kumpanya. Sa wakas, uwian na. Liu Weiwei. Ang pagpunta ko rito ngayon ay para lang magtanong sa'yo. Ano ba talaga? Ang relasyon mo kay Jingyan? Hindi ba dapat siya ang tanungin mo? Pinapakiusapan kita. Binibigyan kita ng respeto. Malalim ang relasyon namin ni Jingyan. Ayokong maapektuhan yon dahil sa'yo. Sabihin mo, ikaw ba yung babaeng pinakasalan ni Jingyan? Siya ba ang nagsabi sa'yo? Kailangan mo lang sagutin ng oo. O hindi. Paano kung oo ang sagot ko? Walang hiya ka. Liu Weiwei, huwag kang masyadong magmalabis. Ang plastic mo talaga. Alam mo namang ako lang ang nasa puso ni Jingyan. Pero patuloy ka pa rin nanunulot sa kanya. Miss Liu, ano man ang relasyon ko kay Jijo, hindi mo dapat ako ang kinakausap. Ano ba talaga ang gusto mo? Para umalis ka kay Jingyan. Paumanhin? Ang mga gagawin ko ay wala dapat kinalaman sa'yo. Legal na mag-asawa pa rin kami ngayon. Kapag nakuha ko na ang divorce papers, aalis ako ng kusa. Yan lang ay isa pang dahilan mo para umatras. Gusto mong samantalahin ang panahong to para mahulog sa'yo si Jingyan at maging permanente kang Mrs. Joe. Linsay, ang lalim ng mga plano mo, ha? Isang lalaki lang yan. Hindi ko kailangang magpakatulad sa'yo at magpumilit. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Ang sakit! Malubha ba ang sugat? Jingyan, ang sakit ng kamay ko. Hindi ako. Hindi ko siya itinulak. Tiwala ka lang. Dadalhin kita sa ospital. Gumagaling na ba ang kamay mo? Hindi na gumagalaw ang kamay ko. Jingyan, anong gagawin ko? Hindi na muling gagaling ang kamay ko. Gagaling yan. Pagkatapos ng operasyon mo, unti-unting gagaling. Pero kahit na maayos, hindi na ito magiging tulad ng dati. Ang bagay na ito, hinding-hindi ko ito pababayaan. Jingyan, kasalanan niya ito.
Siya ang nagtulak sa akin. Siya ang dahilan kung bakit ako napariwara. Miss Liu, hindi kita itinulak. Kung paano ka nahulog, alam mo sa sarili mo. Ang ibig mo bang sabihin? Sinadya akong mahulog. Tapos idinawit kita? Hindi gagawa ng ganyan si Lin Sui. Jingyan, nakita mo naman. Siya ang nagtulak sa akin. Nakita mo mismo? Lin Sui, nasugatan siya. Huwag kang magpanik. Talagang hindi ko siya itinulak. Maniwala ka sa akin. Bali ang braso niya. Anong kinalaman ko doon? Malinaw na siya mismo ang may pakana. Sai, Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Hindi ko siya itinulak. Hindi ako magsusorry. Aray. Jingyan, huwag kang umalis. Natatakot ako. Ayokong mag-isa dito. sa pagkakataong ito, kasalanan ni Lin Sui. Ako ang sasagot para sa kanya. Huwag mo nang ipagpilitan pa. Kung ganoon ang sasabihin mo, susunod ako sa'yo. Lin Sui, anong karapatan mong makipag-agawan sa akin? Alam na alam mo na si Liu Weiwei ang nasa puso niya. Bakit ka pa umaasa? Tama ka. Galing lang ako sa probinsya. Talagang pipiliin ni Zhou Jingyan si Liu Weiwei. Lin Sui, para sa anak, hindi na ako dapat mapalulong pa. Kailangan ko nang umalis dito. Saan ka pupunta? Alis ako dito. Galit ka pa rin ba dahil kay Liu Weiwei? Naayos ko na ang kabilang panig. Zhou Jingyan, maghiwalay na tayo. Bakit bigla mong sinabi yan? Sa tingin mo ba, kailangan pang ipagpatuloy ang pagsasama natin? Lin Sui, huwag kang magtantrums. Zhou Jingyan, mabuti kang tao. Pero para sa akin, ang kawalan ng tiwala ay parang tinik. Hindi ko kayang tiisin ang ganitong pagsasama. Gusto kong mag-isa muna. Maghiwalay na lang tayo ng maayos. Manager, Lin. Boss Joe, anong nangyari? Naalala mo ba? Noong bagong dating si Liu Weiwei, hindi ako mapalagay sa kanya, kaya pinakiusapan kitang maglagay ng ilang CCTV sa paligid. Opo. Nababackup araw-araw ang recording sa monitoring room. Kunin mo ang footage ng CCTV. Gusto kong makita kung paano nahulog si Liu Weiwei. Si, boss. Boss Joe, kinuhanan ko ng kopya yung footage ng CCTV mula noong panahong yon. Ayon sa footage, hindi naman siya gumamit ng lakas para itulak. Si Liu Weiwei ang sinadya talagang mahulog ng paurong. Nagkamali ako kay Lin Sui. Boss Joe, hindi ako nakikialam. Pero kitang-kita na sinadya ni Liu Weiwei yon. Gusto niyang makuha ang awa mo. Hindi niya inasahan na masasaktan niya ang braso niya, kaya ginamit niya ang pagkakasugat bilang dahilan para paalisin si Ginang. Isang bala, 2 ibon. Naniniwala ka pa rin? Hoy, saan ka pupunta? Hahanapin ko si Lin Sui. Huwag ka nang pumunta. Ito yung card na ipinadala niya dito. Sabi niya, wala namang silbi sa kanya. Wala na siyang utang sa'yo. Dito sa kasulatan ng diborsyo, pirmado na niya. Kasulatan ng diborsyo? Kagabi ko lang nalaman, aalis na siya sa kumpanya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ikaw naman ang nagpaalis sa kanya. Ngayon ka lang nag-aalala. Lin Sui, Zhou Jingyan, anong ginagawa mo? saan ka pupunta? Uuwi na ako sa amin. Naipasa ko na ang resignation letter ko. Hindi ko inaprubahan yung resignation mo. Hindi yon valid. Naibigay ko na rin kay Secretary Wang ang kasulatan ng diborsyo. Totoo ba yon? Ako, Yung, hindi ko naman natanggap yon. Ikaw, Hindi ako pumapayag na magdiborsyo. At saka, hindi ko inaprubahan ang resignation mo. Empleyado ka pa rin ng kumpanya. Kung basta-basta ka nalang aalis, ayon sa kontrata, kailangan mong magbayad ng 20 milyon bilang penalty. 20 milyon? Hindi mo ba alam? Maliwanag na nakasulat sa kontrata. Sa kalagayan mo ngayon, malamang hindi mo kayang bayaran yan. Ikaw, Kaya sumama ka na sa akin. Yung company annual party, ikaw pa rin ang mag-aasikaso. bakit ngayon ko lang napansin? Na ganyan pala katigas ang ulo ni Zhou Jingyan? Dapat ay gustong-gusto na niyang makipaghiwalay sa akin para mapakasalan na niya ang minamahal niya.
Hinahanap mo ako? Sa pagkakaalam ko, wala ka ng anuman ngayon. Pero kung kaya mo tulungan akong alisin si Lin Sui, ang pera sa card na ito lahat ay mapupunta sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ligtas ka. Lin Sui. Paano ka nakapasok? Hindi ito ang lugar para sa'yo. Wala na akong mapupuntahan. Ikaw ang may kasalanan nito. Paano kita sinaktan? Linawin mo ang sinasabi mo. Si Zhou Jingyan ay patuloy na naninikip, kaya't hindi na ako makauwi. Walang matitirhan. Hindi ba't dahil sa'yo lahat ito? Linsay. Tio, ilapag mo ang kutsilyo. Anong kondisyon? Pwede tayong mag-usap. Usapang walang kwenta. Ngayon, ang buhay mo ang target ko. Kapag nakuha ko na ang buhay mo, sakalang ibibigay ni Liu Weiwei ang pera para makalayo na tayo. Aray. Heg. Dalhin mo siya. I-report sa pulis. Ikaw. Ano pang hinihintay mo? Dalhin mo na agad ang tao. Ikaw. Si Liu Weiwei nga ang may pakana. Ngayon, naniniwala na ba si President Joe na hindi ako nagsisinungaling tungkol sa minamahal mo? Kailan naging minamahal ko si Liu Weiwei? Hindi ba't siya ang laging nasa puso mo? Madam? Ang tinutukoy ni President Joe na minamahal ay kayo po palagi. Ako pala? Ang nasa puso ko? Ikaw lang palagi. Mula nang iligtas mo siya sa aksidente 3 taon na ang nakalipas, ang tinutukoy ni President Joe sa labas bilang kanyang minamahal ay kayo po. Nagkaintindihan lang tayo. Kaya pagkatapos ng kasal, laging malayo ang tingin mo sa akin dahil akala mo gusto ko si Liu Weiwei. Ikaw at si Liu Weiwei, laging magkasama. Kaya akala ko, Tuwing lumalapit siya sa akin, lumalayo ako. pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Okay lang yan, naayos na ang pagkakaintindihan. Pero para maiwasan na mangyari ulit ito, sa tingin ko panahon na ipakilala ang relasyon ninyo. Sa company annual party sa Makalawa, plano kong ipahayag ang pagkakakilala sa'yo. Sang-ayon ako. Si Liu Weiwei? Laging naninira sa'yo. Hindi ko siya palalampasin. Sa annual party, iimbitahan ko rin siya. Sa susunod, sana tulungan mo ako. Jingyan, dumating ka ba para sa akin? Okay na ba ang kamay mo? Okay na, gumaling na. Ayokong maantala ang trabaho. Mabuti naman kung okay ka. Nagtiis ka nitong mga nakaraang araw. Pasensya na. Sinabi mong pananagutan mo ako. Paano mo ako pananagutan? Narito ako. Para sa bagay na iyon. Sa company annual party sa Makalawa, dumating ka rin. May inihanda akong sorpresa para sa'yo. Anong sorpresa? Nitong mga nakaraang taon, ang nararamdaman mo para sa akin, hindi ko naman hindi napapansin. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, saka ko lang nalaman kung gaano ka kahalaga. Kaya gusto kong sa annual party ay humingi ng kamay mo ng formal. Jingyan, totoo ba ito? Kailan kita nilinlang? Magkita tayo bukas. Magpahinga kang mabuti. Gamitin ang pinakamagandang kondisyon para dumalo sa annual party. Huwag kang mag-alala. Ako ay darating ng maaga. Wow! Totoo ba ang sinasabi mo? Si President Joe ba ay hihingi ng kamay mo ngayon? Malalaman ninyo mamaya. Mukhang totoo ito. Sa wakas ay ipapakilala na ni President Joe ang kanyang asawa. Jingyan, nandito ka na. Ang sorpresa na inihanda ko para sa'yo. Malapit na. Ito ba ay paghahanda para sa paghingi ng kamay? Aray. Hindi ko inaasahan to. Si Lin Sui na palaging simple lang ang ganda-ganda pala kapag nag-ayos. Hindi ko alam kung bakit nandito ka ulit. Pero kahit magpa-impress ka pa,
Ano naman ang magbabago? Ang sentro ng atensyon mamaya ay ako pa rin. Sa magandang araw na ito, gusto kong ipaalam sa lahat ang isang personal na bagay. Gusto kong ipakilala sa inyo ang taong napakahalaga sa akin. Ipapakilala ko sa inyo. Ito ang aking asawa, si Lin Sui. Kumusta po kayong lahat? Paumanhin po sa inyong lahat. Gusto ko lang sana maging low-key, kaya hindi ko ipinagkalat. Jingyan? Hindi ba ako ang papakasalan mo? Hindi ba kayo ni Lin Sui ay diborsyado na? Bakit ko siya didiborsiyuhin? Dahil lang ba? Ikaw ang nagpa-hire. Para apihin si Lin Sui? Para talikuran ko siya? Wala akong ginawa. Kaya kahapon, sinabi mo na pakakasalan mo ako. Para lang maloko ako at mapunta rito? Kung hindi ko sinabi yon, pupunta ka ba? Hindi ko ginawa ang mga yon. Si Lin Sui mismo ang may pakana. Tama na. Akala mo ba, maloloko mo ang lahat? Ganito pala si Liu Weiwei. Talagang di mo malalaman ang tunay na ugali. Napakasama. Ang tiyuhin ni Lin Sui ay nasa presinto ngayon. Ang transaction records ninyong dalawa? Ang ebidensya. Gusto mo bang tawagin ko siya? Para harapang makipag-areglo sa'yo? Kaya pala sa akin, walang balita ang tiyuhin ni Lin Sui. Liu Weiwei, sa wakas, inamin mo. Naggumawa ka ng masama. Inaamin kong nadala ako ng kalokohan. Pero Jingyan, ang nararamdaman ko sa'yo ay totoo naman talaga. Palagi kitang itinuring na kapatid. Ang taong gusto ko ay si Lin Sui pa rin? Hindi ikaw. Linsay, siya ay isa lamang batang galing sa probinsya. Mas magaling ako sa kanya sa lahat ng bagay. Bakit siya ang karapat-dapat sa'yo? Maging ang pinagmulan o ang itsura. Ang gusto ko ay ang kanyang pagkatao. Sa paningin mo, siya ay walang kwenta. Ngunit para sa akin, lahat yun ay mga katangiang nagpapakilig sa akin. Lin Sui, madali mong nakuha ang mga bagay na pinapangarap ko. Anong karapatan mo? Liu Weiwei, dahil ayaw mong magbago, huwag kang magalit kung wala akong awa. Anong gagawin mo? Simula ngayon, ang Zhou Corporation ay tuluyang magpuputol ng lahat ng pakikipagtulungan sa Liu Group. Opo. Wag. Zhou Jingyan, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ilabas siya. Hindi ganon. Zhou Jingyan, nagkamali ako. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Huwag ganito. Huwag ganito. Paumanhin sa katawa-tawang eksena. Pagkatapos ng annual party, bibigyan ko kayo ng 2 araw na bakasyon. Magpahinga kayong mabuti. Wow, mabuhay si President Zhou. Kung magpapasalamat kayo, salamatan nyo ang inyong Madam President. Ang ganda. Salamat, Madam President. President Zhou, Madam, maghalikan kayo. Maghalikan. 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 Sandali. May sasabihin pa ako sa'yo. Buntis ako. Magiging ama na ako. Ang ganda. Sandali lang. May sasabihin pa ako sa'yo. Buntis ako. Magiging ama na ako. Ang ganda. Lola, nakauwi na kami. Ipapakilala ko sa'yo. Ang kambal kong kapatid na lalaki, si Zhou Jingshuan. Lola, anong minamadali niya? Kamakailan lang, ang kapatid mo sa labas nakipag-away sa isang babae. Mukhang magiging ama na raw. Ha? Dapat kong puntahan agad. Hayaan mo sila. Matagal na tayong kasal, pero hindi pa tayo nakakapag-honeymoon. Saan mo gusto pumunta? Ikaw ang bahala.